Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang the power of unity. Paano may lalarawan ang power of unity? Well, halimbawa po, madaling mabali ang isang palito ng posporo kahit dalawang daliri lang ang gagamitin. Ngunit kapag isang kahon ng mga palito ng posporo ang babaliin, hindi ito kakayanin kahit ng dalawang kamay. That's the power of unity. Isa pa pong halimbawa, ang iisang walis tingting ay hindi makakawalis, samantalang ang isang bungkos ng walis tingting ay makakawalis. Again, that's the power of unity. Naalala niyo ba yung Tower of Babel na tinayo sa Genesis 11? Ito ang isang classic example ng power of unity. Pagkatapos ng Great Flood, ang buong mundo ay mayroon lamang iisang lengguwahe, a common speech. Basahin po natin na nakasulat sa Genesis chapter 11 verses 1 to 4. Now the whole world had one language and a common speech. As people moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, "Come, let us make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of stone and tar for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth." Sa verses 3 and 4, dalawang beses po natin mababasa ang mga salitang "come, let us." Higit na powerful ang mga salitang "let us" compared naman sa mga salitang "let me." Amen? Ang pagkakaisa po ng nagtayo ng Tower of Babel ay napansin ng Diyos. So bumaba siya upang tingnan ang lungsod. Mababasa natin sa Genesis 11:5, "But the Lord came down to see the city and the tower the people were building." Now, alam po ng Diyos ang power of unity, kaya sinabi niya sa verse 6, "The Lord said, if as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them." Sa kasama ang palad, ang unity na kanilang ipinakita sa Genesis 11 ay hindi nakabuti sa kanila, sa mga nagtayo ng tore, dahil hindi ito naaayon sa global purposes ng Diyos. Dahil dito, ginulo ng Diyos ang kanilang wika. Sa Genesis 11:7, nakasulat po, "Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other." So the Lord scattered them from there over all the earth. Hindi lamang ang power of unity ang alam ng Diyos, alam rin niya ang intensyon ng dyablo. You see, nag-o-overtime si Satanas para wasakin ang unity sa church ng Panginoong Hesus. Gumagawa siya ng division sa pamamagitan ng chismis o hindi pagkakaunawaan. Sinisira niya ang magandang daloy ng communication sa atin. Ngunit sa halip na nilalabanan natin ng dyablo, tayo-tayo ang naglalaban-laban. Kaya dapat tayong maging watchful at prayerful. Kailangan nating maging maingat at baka wala tayong kamalay-malay nagagamit na pala tayong kasangkapan ng dyablo para maging dahilan ng division sa church ng Panginoong Hesus. Maging maingat po tayo sa ating iniisip at sinasabi. Ngayon, ano sa palagay nyo ang mga unity builders sa church? Ang ilan sa mga unity builders ay mababasa po natin sa Book of Philippians chapter 2 verses 1 and 2. "If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose." So narito po ang ilang unity builders in the church. Firstly, unity in the church flows from individuals being united with Christ. Ang personal na pagkikipag-isa na ito ay ang basic reality po ng salvation. Secondly, to be in Christ is to be saved. Thirdly, from our close relationship with Christ the Savior flows love, comfort, encouragement, tenderness, and compassion. Kapag nag-fail po tayong mag-operate ayon sa mga katangiang ito, then papasukin tayo ng spirit of division. Ano naman ang mga unity breakers in the church? Ang una, selfish ambition and conceit or pride. Ang mga ito'y mortal enemies ng unity at harmony sa church. Sa Philippians 2:3a, nakasulat po, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit." Now, the question is, what protects unity in the church? Una, humility is one of the things that protects unity in the church.
Humility o kapakumbabaan ang isa sa mga sources of Christian unity. Sa Philippians 2:3b, in humility, value others above yourselves. Ayon po kay Apostle Paul, itinuturing ng isang taong mapagpakumbaba na higit ang iba kaysa kanyang sarili. Hindi naman po ito nangangahulugan na ang lahat ay mas superior o mas talented kaysa sa kanya, kundi true Christian love, he sees others as worthy of respect and preferential treatment. May mga churches ang nahati, bumagsak, nagsara. Alam niyo kung bakit? Dahil sa pride at selfishness. Of course, hindi lamang ang mga mananampalataya ang nasasaktan, kundi masigit na nasasaktan at nasusugatan ang puso at pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa makatwid, mag-ingat po tayo sa mga unity breakers. Secondly, prayer also protects unity in the church. Mababasa po natin sa Acts chapter 2 na laging nagkakaisa ang mga mananampalataya sa pagdalo sa prayer meetings. Sa Acts chapter 2 verse 42, halimbawa, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. So bukod po sa humility, ang prayer ay isa rin sa basic protectors of unity. Kaya hindi nakakapagtaka na araw-araw ay naidaragdag sa kanilang bilang ang mga tao. Araw-araw may naidadagdag. Basahin po natin na nakasulat sa Acts 2:47b. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Kapag tayo bilang mga anak ng Diyos ay lumago sa pagkakakilala at pakikipagrelasyon sa Kanya, hindi po mahirap na tayo magkaisa na gawin ang ipinagagawa niya sa atin. And that includes obeying Christ's command for us or commission to us to go and make disciples. Then, makikita po natin ang Diyos sa paggawa ng great things in and through this church. Kapatid kaibigan, kung magkakaisa tayo sa pananalangin laban sa mga ginagawang paninira ng kaaway sa ating buhay, sa ating pamilya o sa ating church, kung isasantabi natin ang mga differences natin at personal ambitions, then makikita po natin ang pagkilos at pagliligtas ng Diyos, pagbibigay sa atin ng tagumpay dahil na hindi pa po natin kailanman nararanasan. Amen? Glory to God and God bless us all.